Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Nakareceive ulit si Shen Yuan ng tawag at sinabi, tawag mula sa tagapayo. Sinabi ni Shen Yuan kay Liu Menglu, may mahalaga akong kailangang gawin ngayon. Kakausapin kita mamaya. Sabi ni Liu Menglu, sige, unahin mo ang trabaho mo. Hehe, habang ipinapakita ang cleavage niya sa video call. Tinapos ni Shen Yuan ang tawag at kinausap si tagapayo Lixiao. Ano po yon, tagapayo? Sabi ni tagapayo Lixiao, inaprubahan na ng pamunuan ng paaralan at ng komiteng pang-edukasyon ang hiling mo. Gagawa na sila ng dokumento at sisimulan ang promosyon sa mga susunod na araw. Kapag natanggap na ng paaralan ang mga form ng aplikasyon at mga proposal mula sa mga estudyanteng nais magnegosyo, ipapadala nila ito sa iyo para suriin. Tanong ni Shen Yuan, kasama ba sa application form ang taas, timbang, at personal na larawan? Sabi ni tagapayo Lixiao, ha? Kailangan ba talagang isulat yon? Anong kinalaman ng height at weight sa hangaring magnegosyo? Sabi ni Shen Yuan, syempre meron. Ang isang kwalipikadong negosyante ay kailangang may maayos na pangangatawan at hitsura. Sa itsura pa lang, makikita ko na kung disiplinado siya. Mataas ang standards ko. Sabi ni tagapayo Lixiao, talaga? May ganoong paniniwala. At napabulong siya sa sarili, parang may mali. Nagpatuloy si tagapayo Lixiao, sige na nga, idagdag ko yung sinabi mo. Inayos na ni Secretary Lu na magkita kayo mamaya ng mga student leader ng Youth League Committee. Bumangon si Shen Yuan mula sa kama at sinabi, ayos lang, wala namang problema sa akin ngayon. Sabi ni tagapayo Lixiao, sige. Ila the way, Shen Yuan, lilipat kami ng kapatid ko bukas ng umaga. Libre ka ba? Namula siya. Sabi ni Shen Yuan, syempre, libre ako. Kita tayo bukas ng umaga. Makalipas ang kalahating oras. Matapos mag-almusal, tiningnan ni Shen Yuan ang cellphone niya na tumutunog. Sabi ni Shen Yuan, si Liu Menglu. Bakit tumatawag na naman ang babaeng ito? Kinuha niya ang cellphone at sinagot ito, anong ginagawa mo? Hindi mo ba sinabi na pupuntahan mo ako mamaya-maya lang? Lagpas kalahating oras na, hindi ka pa rin tapos. Hindi ako naniniwala dyan. Busy ako at paalis na. May appointment ako sa 2 kumpanya ng renovation para pag-usapan ang design ng villa. Sabi ni Liu Menglu, so, gusto mo ba ng kaunting pabigat na isasama? Sabi ni Shen Yuan, ikaw na rin ang nagsabing pabigat ka. Bakit kita isasama? Pero kung gusto mo talaga, pwede naman tayong sabay. Naisip niya, medyo may pagkasuplada si Liu Menglu pero marunong siyang magbigay ng emotional value. Ang may magandang babaeng kasama sa pagpaplano, mas epektibo pa nga. Pinisil ni Liu Menglu ang cleavage niya at sinabi, sige, sunduin mo ako. Nasa Yewaim ako. Sabi ni Shen Yuan, okay. Ilang sandali pa, dumating si Shen Yuan sa Yewail, sabi ng isang ginoong fan kay Shen Yuan, naghihintay ka rin ba, pare? Hehe, hulaan ko, babae ang hinihintay mo, di ba? Sabi ni Shen Yuan, tama. Sabi ni ginoong fan, ayos ang kotse mo, pero para lang yan sa mga ordinaryong babae, kulang yan para sa mga dekalidad. Para mapaibig mo ang isang diyosa, kailangan mong gamitin ang kotse ko. Kailangan mong magsikap, bata. Sabi ni Shen Yuan, ganoon ba eh? Habang kumikislap ang kanyang Chinese maid na gwagon. Ilang sandali pa, lumabas si Liu Menglu, taglay ang kagandahan. Namula si ginoong fan at sinabi, Menglu, tapos ka na rin sa trabaho. Maghapon akong naghintay. Tara, kain tayo. Anong gusto mo? Sabi ni Liu Menglu, pasensya na, ginoong fan. May lakad ako kasama ang kaibigan ko. Nag-text na ako sa iyo tungkol dyan. Naisip niya, mayaman niya si ginoong fan, pero galing lahat yon sa mga magulang niya. Limitado lang ang pera niyang magagamit. Pero si Shen Yuan ay iba, kaya si fan hanggang second option lang. Sabi ni ginoong fan, ayos lang. Pwede naman akong sumama. Ako na ang taya kung ayos lang sa mga kasama mo. Habang papalapit siya kay Shen Yuan. Binuksan ni Shen Yuan ang pinto para kay Liu Menglu at sinabi, hindi ayos sa akin. Pasensya na, pare. Ayoko kumain kasama ang nagda-drive ng G-Class. Sumakay si Liu Menglu sa kotse ni Shen Yuan at sinabi, tara na, Shen Yuan. Mukhang natalo si ginoong fan. Sabi ni Shen Yuan, padaan muna.
Naisip ni Ginoong Fan, sumakay si Menglu sa kotse ng batang to. Anong nangyari? Yung babaeng hindi ko maipasa kahit may G-class, nabighani sa lalaking may 9. Ilang sandali pa. Sabi ni Liu Menglu, senior member ng store namin si Ginoong Fan at malaki na ang nagastos niya. Mayaman ang pamilya nila at mahigit 2 milyong yuan ang halaga ng kotse niya. Sabi ni Shen Yuan, tapos. Sabi ni Liu Menglu, matagal na niya akong nililigawan pero hindi ko siya sinagot. Sabi ni Shen Yuan, ganun. Dahil hindi interesado ang tono ni Shen Yuan, nag-init ang ulo ni Liu Menglu at sinabi, bakit ang tahimik mo ngayon? Hindi ka naman ganyan dati. Sumagot si Shen Yuan, ano bang gusto mong sabihin ko? Sabi ni Liu Menglu, hindi ko alam pero parang wala ka sa mood ngayon. Naisip ni Shen Yuan, syempre naintindihan ko ang iniisip mo. Ang totoo, hindi ako lang ang pinipilian mo. Marami ka ring manliligaw, kaya gusto mong maramdaman ko na may kompetisyon. Lumingon palayo si Liu Menglu halatang naiinis. Sabi ni Shen Yuan, ang mga lalaki lang naman ay nagiging aktibo kapag nag-ehersisyo o malapit ng mag-ehersisyo. Paano ako magiging aktibo kung hindi mo ako sinasabayan sa laro? Namula si Liu Menglu at sumigaw, Shen Yuan. Nakakainis ka talaga. Hinablot niya ang damit ni Shen Yuan sa inis at sinabi, lahat ba ng lalaki kasing landi mo? Sabi ni Shen Yuan, ganito na ba ang landi para sa'yo? Niyaya lang naman kitang mag-basketball. Sabi ni Liu Menglu, hayaan mo na nga. Pero noong huling beses sa CAF, bakit agad kang umakyat kasama si Nana pagkakaalis ko pa lang? Alam mo namang may iniisip kang masama, naisip ni Shen Yuan, mukhang hindi na talaga kakalimutan ni Liu Menglu ang insidenteng yon habang siya'y nabubuhay. Nagpalit ng usapan si Shen Yuan at nagtanong, bakit parang ang dami mong oras nitong 2 araw na to at sinasamahan mo pa ako? Sabi ni Liu Menglu, wala naman akong oras. Pinagpaliban ko lang lahat ng private lessons ko para sa'yo. Sabi ni Shen Yuan, na guilty naman ako. Sabi ni Liu Menglu, kung totoo yan, ilibre mo na lang ako ng masarap na pagkain bilang kapalit. Sabi ni Shen Yuan, walang problema. Pwede mong kainin kung anong nasa katawan ko, sabi ni Liu Menglu, ano ba yang sinasabi mo? Shen Yuan, puro ka lang pang-aabuso sa pagkakataon. Sabi ni Shen Yuan, sige na, hindi na kita asar. Kumain muna tayo, tapos pupunta na tayo sa renovation company. Ilang sandali pa, sa hapon, nagsalita ang chief designer na si Fu Zhengmei. Hello, Ginoong Shen. Ako si Fu Zhengmei, ang punong designer ng Guanting. Umupo tayo at mag-usap. Kinamayan niya si Shen Yuan. Sabi ni Shen Yuan, gawin na lang nating mabilis ito. Nabanggit ko na ang lahat ng requirements online kahapon, at nandito ako ngayon para tingnan ang mga proposal. Umupo silang lahat at sinabi ni Fu Zhengmei, batay sa budget at pangangailangan mo, may 3 kaming design, European, light luxury, at modernong Chinese. Tignan mo kung alin ang gusto mo at pwede naming i-adjust kung may gusto kang baguhin. Sabi ni Liu Menglu, wow, ang gaganda ng 3. Shen Yuan, magkano ang budget mo? Sabi ni Shen Yuan, 20 milyon. Nagulat si Liu Menglu at sinabi, ano ang sabi mo? Lumitaw ang gulat sa mga mata niya habang iniisip, villa na higit sa 10 milyong yuan ang halaga, at 20 milyon para sa renovation. Kung 30 milyon ang gastos, ibig sabihin ang yaman niya ay nasa 100 milyon. Mukhang mali ang pagkaka-underestimate ko sa kanya. Hindi sapat ang mga dati kong diskarte, kailangan kong mas paigtingin ang effort ko. Hinila niya pababa ang kanyang blouse para ipakita pa ang cleavage at inayos ang shirt para makita ang mas marami sa kanyang hita. 15 minuto ang lumipas, tumayo si Shen Yuan at sinabi, piliin natin ang modernong Chinese style. Idagdag ang mga sinabi ko kanina at pag-usapan natin ulit kapag tapos na ang adjustments. Pero may nakaschedule din akong appointment sa isa pang renovation company. Kailangan ko munang ikumpara ang final proposals ninyo bago ako magdesisyon. Sabi ni Fu Zhengmei, walang problema. Matalinong desisyon ang ikumpara ang 3 opsyon. Either way, Ginoong Shen, may oras ka ba mamayang gabi? Iniimbitahan ka ni Ginoong Wan na maghapunan. Kahit hindi matuloy ang deal, gusto kanyang maging kaibigan. Sabi ni Shen Yuan, wala pa akong order sa inyo, baka hindi akma ang hapunan, di ba? Sabi ni Fu Zhengmei, Ginoong Shen, huwag kang mag-alala. Gusto lang talaga ni Ginoong Wan na makipagkaibigan. Sabi ni Shen Yuan, Lianan, sige. Sabi ni Fu Zhengmei, idadagdag kita sa WeChat at I-send ko ang lokasyon ng restaurant.
Mas madali tayong makakapag-usap tungkol sa plano. Sabi ni Shen Yuan, sige. Aalis na kami. Naisip ni Fu Zhengmei, 20 milyon para sa renovation, mas mahal pa sa villa. Ang isang deal na ganito ay kayang bumuhay ng buong kumpanya. Hindi lang basta mayaman ang kliyenteng ito, kailangang alagaan namin siya ng mabuti. Halos napahanga siya. Ilang sandali pa, kinausap ni Fu Zhengmei si Ginoong Wan. Ginoong Wan, pumayag na si Ginoong Shen sa hapunan mamayang gabi. Sabi ng General Manager ng Guanting, si Wan Renmin, kung makakakain tayo ng sabay, mas tataas ang tsansa ng deal. Hindi natin pwedeng pakawalan ang ganitong kliyente. Mag-isa ba siyang pupunta? Sabi ni Fu Zhengmei, hindi po. May kasama siyang babae pero mukhang hindi niya nobya. Sabi ni Wan Renmin, basta hindi nobya, ayos lang. Huwag mong kalimutang imbitahan si Binibining Suksiwei para sa social gathering mamaya. Ang kliyenteng katulad ni Ginoong Shen ay karapat-dapat sa pinakamagaling mula sa kumpanya natin. Sa loob ng sasakyan ni Shen Yuan, sabi ni Liu Menglu, Shen Yuan, bukas ba ang aircon ng kotse? Ang init-init. Habang lalo pang ipinapakita ang kanyang cleavage. Sumagot si Shen Yuan, talaga? Bakit parang hindi ko naman nararamdaman ang init? Sabi ni Liu Menglu, ewan ko nga pala, anong gagawin natin pagkatapos nito? Tinanong siya ni Shen Yuan, hindi ka ba babalik sa trabaho? O gusto mong sumama sa akin sa hapunan? Sabi ni Liu Menglu, kahit saan ka pumunta, sasama ako. Libre pagkain at inumin. Tagasunod mo ako buong araw ngayon. Sabi ni Shen Yuan, ang mga tagasunod ko ay disiplinado. Kailangan nila akong sundan ng isang araw at isang gabi. Paano sila magiging tagasunod kung araw lang? Naisip ni Liu Menglu ang mga kalokohang maaaring gawin ni Shen Yuan sa kama kasama siya. Sabi niya, isang araw at isang gabi. Ano bang pinagsasabi mo? Ang landi mo talaga. Wala akong pakialam, susunod ako sa'yo. Hindi ako bababa ng kotse. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.